Alright, good morning guys. Unfortunately, ayan, as you can see, umuulan po dito sa Bali. According sa Grab rider natin kagabi, or kanina madaling araw, rainy season daw talaga ngayon. So, sa mga pupunta dyan ng Bali ng January, ayun. Okay, pero we cannot do anything about that. It's either we accept it or we just accept it and enjoy, or magpakalungkot ka, diba? But hopefully, dumandaan ka na, especially tomorrow. Okay? So, ang gagawin natin guys is first, we're going to tour around this area. Nasa Kuta po ako. Dito muna ako nag-book. Kuta. Okay? And then we will find a restaurant for Balinese food. Okay? Pero parang gusto kong pumunta muna ng Bali Beach. Tayo sa kabilang side. So guys, it's January 2. It's around 11:30 in the morning. Ayan, so maulan po. Alright, so ayan, madaming mga stalls dito. Pero kailangan bumili ng maliit na payong. At pala may tsinelas na lang. Pero okay na rin yan. Dito tayo dito tayo check-in the beds or the beds. So, maghanap muna tayo ng landmark para di tayo okay. Ito magandang landmark to. Ayun. Then, tingin tayo ng mga prices ng food. Let's double check. Hi, good morning. I'll just check the price. Is it really raining here? It's really raining for the past few days. No, I mean raining for the past few days. This one. 47. Siguro diba? Alright. Okay. I'll go back here later. Yeah, thank you. Yeah. Okay, dito na lang tayo kumain mamaya. Tapos may W tuloy, may M, may Mart. Oh. Tingnan nyo, madaming mga ganito, parang temple. So you can really see the tradition, culture of the area. So you have the activities. Sana mura lang yung souvenir. Clearance sale. Branded. Oh. Sige, ito tayo ito. Real. Vintage.
So para siyang eskinita tapos one way. Oo, one way lang yung daan. Uy. And then marami din ditong marami din ditong money changer or money exchange, pero ang ginawa ko kagabi, nag-withdraw na ako doon sa BNI ATM sa airport. It's a normal. Makarating kaya tayo ng beach. Bali. Mura-mura. Sayang talaga ang ating Nusa Penida. Ulan bukas. Circle K. Thai massage. Okay, ref magnet. There should be something authentic. So no sunset, that's for sure. Mamayang gabi magchichinelas na lang ako. Liwanso. Basa na yung ko. So ito na ang sinasabing traffic. Indian cuisine. Nakapakain ba tayo ng dito? Biryani beef na chicken. Siyempre, Balinese food na. Indonesian food na tayo. Bali Summer Hotel is over here. Ano yun? Arcade. Wala. Masang pa. Uy, nice ko. Coffee to go, 30,000. Sandamakmak guys ang mga tawag dito, money changer. Parang gusto ko bumili ng step-in lang. Souvenir shop, massage. Sarap mo. Painting. Yan. By the way guys, nandito tayo sa sa ba yung JL ba yun? JI Jalan something Kuta. Bale, I chose this place kasi nga parang medyo malapit sa airport, then malapit din sa Kuta Beach. Ay nako po. Okay, we have KFC here. Beer one. Okay, dulo na yan tayo. Start from okay, Travelo. May McDonald's doon.
Uy, ayun. 299? 1,000? 299? Ang mahal. 299. Ang mahal nun. Uy, saan ka dyan, Alpha Mart? Yeah. I've learned that Alpha Mart is from Indonesia. Diba? Hard Rock Cafe. Still. Ano po po? Welcome to Georgia. Like wala. So Circle K guys is parang 7-Eleven. Tama ba ako? Ayun na. Malapit na tayo ng Kuta Beach. You wanna get a Circle K or? Ako. Isang tao. Pwede ba pumasok yun? Sige. Let's go inside. Okay guys, here we are at Kuta Beach. Uy, ang daming troso. Uy, ang daming ano. Technically guys, parang kamukha naman natin sila. Kamukha lang natin sila, mga Indonesian. Especially kung magawi kayo sa Zamboanga. Mga ganun. Because this is a Muslim country pa rin. Okay. Teka lang, mag-take ako ng ano. Gawa ako ng tawag dito. TikTok entry for today. Okay, so once again guys, this is the situation of Kuta Beach today, January 2. Okay, gaya po ng sinabi ko dun sa vlog ko, yung unang vlog for this series, according dun sa driver natin is rainy season daw talaga ang January. Okay, so expect that one. Okay, so ngayon i-explore natin yung Kuta Beach kahit naulan. So ayan, nakikita nyo, may umbrella, may mga chairs na nasa beach, tapos may mga nagmamassage, tapos marami nagtitinda, mga tindahan, buko dito naman sa kabilang side. So ito yung usual na makikita natin sa mga vlogs ng mga ibang mga vloggers like JM, Go With Men, yan, nakita na natin to. So ngayon, medyo hindi okay po ang Kuta Beach. As you can see, maraming debris, which is given na yan kapag naulan, di ba? Mga tinatangay ng alon yan. Okay? So maraming mga logs. Ang dumi naman dito is more on woods and leaves. Pero of course, marami din plastic. Yan. So lakad tayo dito sa walkway. Basta lakad lang tayo hanggang makarating tayo dun sa part na yon. So let's explore more para maano natin. Uy, merong ano dun, nagtitinda ng local noodles. Okay, so pwede natin din i-try yan. Okay, pero since umuulan ngayon, maybe later or some other time. Yan. So as you can see yan, may mga surfboards dito na nasa gilid. So alam nyo na talaga,
Kuta Beach is known for surfing. Okay, based on our observation yan, malakas yung alon. So, for surfing talaga siya. And also, high tide pa ngayon. Kaya ganyan. So later, my plan, mga bandang hapon, babalik tayo dito. Let's see, let's hope na tumigil ang ulan at makakita tayo ng sunset. Pero malabo na, medyo malabo. Pero let's still visit Kuta Beach later. Maybe around 5 p.m. later in the afternoon. Okay, for the meantime, like what I said, explore natin yung area. Let's keep on walking. Let's see what we will, see in the area. And I'm hoping to see also yung mall na malapit sa beach. Okay, yan, may nagsusurf. Marami-rami ding nagsusurf dun sa part na yon. So let us see kung makakapunta tayo hanggang doon sa part na yon. Okay, dito na tayo and yan, meron ditong parang tomb talaga. Alright, so hindi ko makita, hindi ko mabasa, pero yan, merong something structure dito na very symbolic. And, oops, okay, mukhang ayun na yung mall. Okay, mukhang malapit na tayo doon, so let's keep on walking. Pero balik tayo dito sa beach area, mamaya na tayo dumaan dito sa may bandang kalsada. Ayan, so let's continue walking here. Mas maraming mga beach tents. And let's look at the beach. Okay, still malakas ang alon. And as you can see guys, nakikita nyo ba? Ay, hindi ako lang nakakita. Medyo mas malinis dito. Medyo mas okay ang beach dito. Compare doon sa dulo na pinanggalingan natin. Ayan, then you can see a few foreigners. Ayun ganda na. Medyo maganda-ganda na yung beach dito. But then again guys, if you have been to beautiful beaches in the Philippines, do not expect too much. I remember my friend, because my plan really was to visit Bali like 4 or 5 years ago, and then he told me na basta wag kang mag-expect ha, parang pumunta ka lang ng Batangas, which I totally agree now. Tama ba yung basta yun na yun. I'm agreeing na of course yung beach dito is parang Batangas lang, or hindi siya yung prestigious beach sa atin sa Pilipinas. Ayun, pero anyway, it depends naman on your purpose. So kung ang purpose mo naman is mag-surf, of course, this is a good place as well. And sa dami ng establishment dito, favoring the tourist, of course, this is a haven for them. Okay. So, lakad pa tayo. Hanap lang tayo ng exit dito sa right part para makapunta tayo sa beach walk. Just to share guys, matagal ko na ding balak talaga pumunta ng Bali. Siguro, more than 5 years ago, nagbabalak na ako. Yun nga lang, nag-aabang lang tayo ng seat sale pero lagi akong hindi nakakuha. And then, I was just surprised like starting last year na ang mahal na talaga ng flight papunta dito. Okay, yung mga normal fare sa Cebu Pacific is around 4,000 pataas. Ayun. Luckily, yun, nakapag-book tayo, nakakuha tayo ng promo worth 1,600 last time. Okay? And yan, labas na tayo dito sa part na to. And there you go. Now we have the mall near the Kuta Beach. So, yan. Napanood ko to kina Go With Mel, tsaka kay Marvin. Napanood ko ba to kay JM? Hindi ko maalala. Pero anyway, yan. Punta tayo dito sa beach walk. And let's explore kung anong makikita natin dito. Ayan guys, kahit umuulan guys, kahit saan man kayo, kahit umuulan,
Don't let it ruin your day. Don't let it ruin your travel. Pwede ka mag-enjoy kahit naulan. Okay? Mindset lang yan. Yes, sayang, pero, dapat, in your own way, dapat still optimistic ka. Okay, so pasok na tayo dito sa beach walk. And let's see. Oh, you need to have your bag checked also. Michael Kors. Welcome to Beach Ball. Nothing. Tommy Hilfiger. Delicious. I remember this Bershka sa Dubai. Galing naman. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, this years, I gave it to someone else. Each and every. Captain Pikachu. Coldstone Burger. $4.29. Chat time, may chat time din. Quicksilver. Mango. You would go up, you would like kick your shot. Victoria's Secret. So para siyang open mall. Onitsuka Taiga.
underneath. Okay. Balik na tayo guys. Kain na tayo dun sa ano. So we're done here sa beach walk. Ayun. Ito pala may store. Alright, so may Zara and Uniqlo. Okay, exit na tayo guys. Okay na tayo. Ooh! Bakit ganun? Ah, okay. You need to hold this part para stable. Okay, balik na tayo dun sa guys ang pinanggalingan natin. And we're going to eat our first authentic Indonesian/Balinese food. Sige, may tuka na. May tuka pa ga. May tuka pa. Okay, ito na yung traffic. A taste of Bali's traffic. Where can I deal? Is it good enough? Okay, so ang ating meet up tomorrow, ang pick up natin tomorrow ay doon sa Circle K, yung lagpas ng beach walk. So madali ko na lang makikita yun. Yeah, I'll just walk tomorrow. At pala sa mga ito tayo pumasok na, pero saan? Okay, another Starbucks. Okay, bumalik tayo dito sa Madis Burger. Let's double check the prices. Hi. So after seeing yung mga prices ng food doon, I decided na maghanap pa ng ibang mga local restaurant kasi nga nag-convert ako. Dapat pala ang kainin ko is around 50,000 rupiah para makontrol ko yung budget ko. Kaya nag-search ako sa Google Maps and then ito yung nakita ko. Ang rating niya is 4.8 tapos karinderya type siya. Parang karinderya na social. Ayan. So ito yung mga menu na nandito. So once again, ang ating hanap ay nasi goreng na may fried chicken. Okay, ayun yung aking first food na kailangan makain. Okay, so after a few minutes, so yan, dumating ng ating nasi goreng. Yun nga lang, wala siyang fried chicken. Ang sabi noong owner, chop yung chicken na nakahalo na sa fried rice. Kaya umorder ako ng chicken satay. So ayan, so maganda yung presentation nila. Dito, yung chicken satay parang meron kang sariling ihawan. Ayan, so nice naman yung presentation tsaka yung taste. Pero yung nasi goreng, yung fried rice, kaya kong lutuin to. Mas masarap pa. Charot. Alright, so after eating dun guys, bali naglakad-lakad pa ako dito naman sa kabilang side ng Kuta na malapit lang din sa kinainan ko tsaka sa ating accommodation para maghanap pa ng iba pang pwedeng kainan. So yun, nakita ako ng isa, parang more on noodles siya. Tapos, meron pang isa dito. Dito maraming varieties. Yan, merong prawn, fried rice, and etc. Ayan, yun nga lang, of course, you need to know yung price. Especially kapag nagpa-budget or nagtitipid ka. Ayan.
Dito naman sa bandang area na to, kapag kakanan ka pa diretso, yan, meron kang makikitang parang public market. Tapos dito naman sa side na to sa kaliwa is merong temple. Ayan, and as you can see, ang traffic situation dito sa area na to, actually guys, hindi lang dito. Parang all over Bali, there's a high chance or risk na traffic is there's traffic jam gaya ng term na ginagamit ng mga ibang writer. Yan. So, parang common na siya dito. Bakit? Kasi number one, maliit yung road. Yan, that's the number one reason. Of course, ang daming sasakyan. Motor, kotse, madami. Yan. Ngayon naman guys, okay, pabalik tayo. Ito yung tinignan natin kanina. Yan, so pabalik naman tayo kasi marami pang restaurants dito sa kabilang side. So, ayun, merong cafe. Yan, so kakain tayo dyan or itatry natin yan mamaya. Kasi one of my plans also is parang magka-cafe hopping. Kahit hindi naman ako ganun ka, into cafes. Pero let's try natin para meron pa tayong ibang magawa. Okay, check lang natin kung anong meron dito. Of course, the regular coffee drinks. Tapos may mga pastries sila. And yan, meron pa ditong mga restaurants. Oh, my haircut salon. Actually guys, maraming kumbaga kayo mau-observe dito na parehas sa atin. So you can see the similarities when it comes to some practices and also may mga area dito na parehas sa atin. Okay, ito may isa na namang restaurant dito and mukha siyang masarap. Simple lang. Yan, ganito yung mga gusto ko. Okay, check natin yung mga price. Okay, so far, yes, affordable ang mga prices dito. Below 50,000. Kaya, kakain tayo din dito. Maybe later. Yan, basta mag-ano na tayo. Titingin-tingin na tayo ng kakainan para kapag oras na ng kainan is madali na lang tayo makahanap ng kakainan. Ayan. So, kung kayo naman is hindi kayo tawag dito, hindi naman kayo particular sa budget, may budget kayo anyways, marami kayong pwedeng kainan. Okay, so, meron na naman nasi goreng. Yan talagang aking number one goal is nasi goreng legit or authentic nasi goreng from Indonesia. Then, aside from that, meron pa rin mga nakalagay sa mga menu nila na Balinese food. So, specifically, and authentically from Bali, Indonesia. Okay, so lakad pa tayo. Medyo tumila-tila na ng konti yung ulan. Okay, but ayun, marami din ditong gelato guys. Usually, ang nakikita kong price is, tama ba ako? 2 scoops for 20k or 1 scoop. And anyway, hindi naman ako din into gelato. Okay. Once again guys, nasa Kuta area po ako. Specifically, nasa southern part ng Kuta. Ayan. Malaki po ang bayan. Sandamakmak din po guys ang mga souvenir shops dito. Nagkalat souvenir shops, mga nagbebenta ng mga damit, tsinelas, tabi-tabi po sila. Okay? So, ayun. And also, yan, may mga, yung mga temples, yan. Marami ding mga temples ito. Parang, let's say, 5 minutes, meron kang, 5 to 10 minutes, meron ka na ng mga temple na makikita. Okay, so punta tayo dito sa part na to naman. Pa-north naman tayo para makita natin kung anong meron dito. By the way, guys, kailangan kong bumili ng payong. Okay, kasi itong payong na gamit ko is niram ko lang from the D-Beds. So, kailangan natin bumili para anytime na lalabas tayo, mamaya, meron tayong magagamit. Yan, yung mga souvenirs naman dito, medyo maharlika ang datingan. So, it's a no for me. Hindi tayo makakapagbigay sa ating mga friends for souvenirs kapag ganyang kamahal.
Ayan, here are some of the activities that you can avail here sa Bali kahit hindi na kayo mag-book sa club. Ayan, Kalingking Beach, ayan, meron kang Crystal Bay, Angel Bilabong, Diamond Beach, Manta Point Snorkeling, Diving, Bali Swing, Waterfall, Cananad Fishing, Monkey Forest, Kintami, ATV. Ayan. But I still chose to avail the one for Kluk. The one of Kluk. Para mas ano tayo. Coconut, your coconut shaking up. Ulit tayo sauna. Punta ulit tayo sa beach. Then look guys, meron ditong mobile bar. Ayan, this one around 5 PM na. So merong mga nagiinuman na. Alright guys, we're back here at Kuta Beach. Again, dito siya sa medyo southern part. Now as you can see, low tide na siya compared a while ago kasi diba lumabas tayo kaninang umaga around 11 AM. Then high tide siya din, so super maalon kasi naambon-ambon during that time. So ngayon medyo tumila yung ulan. So yan, makikita natin yung itsura. So as you can see, ayan yung buhangin ha, madaming basura, tapos gray yung sand. Yeah, actually nag-a-appear ba siya ng beach dito? Basta ganyan, parang Batangas lang din yung beach dito. Pero talaga siyang wavy talaga siya, kaya marami nagpupunta dito for surfing. Okay, so let's have our time na mag-video dito. Yun nga lang, during this time guys, as you can see dun sa clouds, grayish na naman siya and medyo nag-i-start na uling umambon. Okay? So ayan yung ating disadvantage since nandito tayo sa Indonesia during this time. Okay? Dahil rainy season nga daw. That is why guys, do not expect too much. So, ayun na nga guys, umulan na nga ng todo. Inabutan tayo dun sa Kuta Beach. Okay, buti na lang may dala tayong payong. Nakabili na ako ng payong. And guess what? Yung payong na nabili ko doon sa parang mga nagtitinda doon sa kabilang side kanina, ang first offer sa akin was 200,000. Imagine, 200,000 for just a fake and walang brand na umbrella. Ayun. So, since no choice ako, kailangan ko talaga ng payong. So, nakipagtawaran na lang ako. So, binaba niya, binigay niya sa akin ng 150. Pero still, it's a no for me. Kasi if you're going to compute that 1 to peso, napakalaking halaga pa rin niya. Kasi kung 200, maglalaro siya ng around 700 pesos. Wow, for that umbrella. Hanggang sa napababa ko siya ng 100. 100 is still very expensive, pero sige, no choice na ako. Anyway, no to experience na lang siya. Ayan. So, gusto ko pa sanang guys pumunta dun sa area ng Kuta Beach na medyo mas okay compared dun sa napuntahan ko kanina. Dun sa bandang gitna, malapit sa beach walk, kaya nga lang umulan na. So, ayun, lakad-lakad na lang ulit tayo dito. Ayan, bumalik tayo dito sa area na to kung saan ako nagtingin-tingin ng makakainan. Kasi since umuulan, so I think na much better kung magka-cafe ako during this time. So mag-coffee ako during this time. So babalik tayo dun sa cafe na nakita ko kanina. And ito na nga siya. Ayan yung name ng cafe. Maraming kumakain dito kanina. Tapos ngayon, medyo marami-rami din kasi ito lang yung space na nakuha ko. Anyway, good for one. So, I just ordered for a cookie and yung kanilang bestseller signature na coffee. Ayan, hot coffee. So, I think I paid around 40,000 rupiah here for this order. Bali, my plan guys, gagawa na lang ako ng separate video for
my expenses, travel expenses, para may idea kayo kung magkano yung prepare nyo. And also, when it comes to the food, siguro, gagawa na lang din ako ng, ng vlog ranking or rating all the foods that I ate here in Bali. Okay. So, continue tayo guys after nating magkape. Sabi ko dapat meron tayong magawa since mabas ako ngayong hapon and iyan medyo gumabi na siya. By the way guys, medyo dito medyo late yung paggabi kasi around 6:30 maliwanag pa rin. Ayan. So ngayon naman guys, nag-search ako sa Google para maghanap ng ibang pwede pang gawin dito sa Kuta. And then I saw the art museum. So yan, nilakad na lang natin. Medyo malayo siya, pero okay lang sa akin maglakad. So nilakad na lang natin papunta dito. And based sa map, ito yung aking napuntahan. So para siyang Changi store, yan, na nasa isang area. Pero maayos at saka malinis naman tong store na to. Tapos medyo konti yung tao dito. Bali, tumingin-tingin lang ako dito ng mga memorabilia, mga souvenirs yan, pero hindi ko na hindi naman ako bibili, kumbaga lang, tingin-tingin lang, then just in case in the future pwede akong bumalik dito kung gusto kong bumili ng mga iba pang souvenirs na pwede nating ipampasalubong. Okay, medyo shaky lang yung video guys kasi hindi ko na click yata yung auto stabilizer. Okay, yeah, there. I don't know kung makikita nyo ng malinaw, pero at least you have an idea. Okay, anyway, sa mga vlogs ko naman, di naman ako yung professional or hindi naman ako kumikita dito. So this is more on, my vlogs are more on, keeping the memory, sharing what I experienced to people. More on personal collection or diary ko lang to. And kaya wag nyo na akong i-bash kung shaky talaga or kung minsan malabo. Kasi minsan, kapag malabo talaga, hindi ko siya matodo when it comes to resolution kasi it will require a lot of memory. GB, gigabytes. Yan, kaya pagbigyan nyo na. Okay? So, yan. Enjoy the view. Yan, para just in case kung mapunta kayo dito, yan, alam nyo na yung pwede nyong makita.
lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. So after dun sa art museum, so using the Google Maps, so nag-find lang ako ng way kung paano tayo makakagawa ng loop pabalik doon sa ating accommodation. Ayan. So nakakita ako, then after nun, yan, dumaan tayo ulit dito sa area na to. Tapos, ayan, observe din ng situation sa gabi. And finally guys, since it's around 8:30 na, so sabi ko magdi-dinner na ako bago ko bumalik ng accommodation. Tapos yan, bumalik tayo dito sa restaurant na to, which is malapit lang din dun sa cafe. And since naulan, ang aking choice ay ang soft sapi, which is this one. Okay, kasi nga may sabaw and beef chef. Alright. Thank you. I love it. Guys, ang sarap nito. Panalo to. Sarap. Yan, kaya nag-extra rice ako. Nagpadagdag ako ng soup. Pero, parang dinagdagan nyo. Hindi ko alam baka panibagong order to. Pero just in case, kung yung order to, okay lang. Bayaran ko na lang. Sarap na. Parang may pareha siyang ano sa atin. May pareha siyang luto sa atin. Yan, sarap. Recommend. This is soft sapi. Ay, thank you. So kung magawi kayo dito sa area na to guys, I recommend Warung Pang. Yan, mura. Tapos masarap pa yung luto nila. And of course, mababait pa yung mga naka-duty. Alright?